Ang paliparan sa Pilipinas ay tila naparalisa sa gitna ng dambuhalang dami ng tao noong mainit na tag-araw. Isang batang lalaki, 6 na taong gulang pa lamang, ang biglang nawala. Sa tabi niya, ang kanyang mga magulang ay umiiyak at naghihinagpis. Matatagpuan ba talaga ng bansang pulo na ito ang nawawalang bata? Ang mga mata ng mga dayuhang turista ay puno ng tanong habang nakatingin sa buong paliparan. Ngunit habang ang lahat ay handa ng sumuko, ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay pumili ng isang ganap na kabaligtarang landas. At 7 minuto lang ang lumipas. Isang hindi kapani-paniwalang eksena ang naganap sa harap namin. Ano ba talaga ang ipinakita ng Pilipinas sa loob ng 7 minutong iyon ng himala? Ihahayag namin ang isang kwentong nakakaantig na magpapatigil sa inyong paghinga. Hindi ko malilimutan habang buhay ang nakakatakot na sandaling iyon sa NAIA. Hapon ng isang weekend noong tag-araw. Sa sandaling tumapak ako sa departure terminal ng NAIA, napabuntong hininga ako. Ang paghila ng maleta sa gitna ng mga taong umaagos na parang alon sa dagat, ang mga tunog ng Tagalog na nagmumula sa lahat ng direksyon ay tila ingay lamang sa tainga ko para sa mahabang biyahe papuntang New York. Ang Pilipinas ay layover lang para sa aming pamilya. Si Sarah, ang aking asawa, ay tumitingin sa mapa habang nakatagilid ang ulo dahil sa pagtataka. Samantala, si Ivan, ang aming 6 na taong gulang na anak, ay mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Mukha siyang natatakot sa gitna ng matatangkad na matatanda. Maging ang daan papunta sa duty-free shop ay tila isang labirinto. Nagsimula akong magreklamo sa isip ko, masyadong maraming tao, komplikado ang mga karatula, at mahirap makipag-usap sa mga empleyado. Bakit pa kailangang mag-layover sa ganito? Kung sa Japan lang, mas sanay kami at mas komportable. Sa oras na iyon, hindi ko pa alam na malapit na akong masaksihan ang isang himala sa bansang ito. Habang umaakyat kami sa escalator, papunta sa duty-free zone, nagreklamo ako sa aking asawa na masyadong magulo ang Pilipinas. Hindi natin maintindihan ang wika nila. Tumango si Sarah, sumasang-ayon. Nag-usap kaming dalawa habang nagpapalitan ng mga negatibong komento tungkol sa bansa. Pagdating sa duty-free shop, pareho pa rin ang reklamo. Habang pumipili ng pabango o tsokolate, patuloy akong nagrereklamo tungkol sa masalimuot na price tags at sa salita-sabi lang na Ingles ng mga empleyado. Nakakainis talaga. Ngunit tanging si Ivan lamang ang naiiba. Kumikislap ang kanyang mga mata sa harap ng robot exhibition zone. Interesado siya sa humanoid robot na mas mataas pa sa kanya, sumasayaw at gumagalaw ng napakaganda. Parang nabighani siya. Tiningnan ko ang relo at nagmadali. 15 minuto na lang bago sumakay. At sa mismong sandaling iyon, habang ako ay nagpabaya ng saglit, si Ivan na sumusunod sa robot ay nawala sa gitna ng karamihan. Sa simula, inakala kong nasa likuran lang siya, ngunit saan man ako tumingin, hindi ko makita si Ivan na nakasuot ng dilaw na t-shirt. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagsimula akong sumigaw sa pangalan ni Ivan, ngunit ang boses ko ay nalunod sa ingay ng paliparan. Namutla si Sarah habang ako naman ay pinagpapawisan. Tumakbo ako para magtanong sa mga tao sa paligid, ngunit karamihan ay hindi marunong mag-Ingles o kaya ay umiling lang. Nagsimulang dumaloy ang kawalang pag-asa. Sa ganito kalaking paliparan at sa dami ng tao, paano mahahanap ang isang bata? Kung sa Amerika, agad sanang tatawag sa pulis at mag-aanunsyo sa loudspeaker, ngunit ito ay Pilipinas. Hindi namin alam ang wika, ni hindi namin alam kung kanino hihingi ng tulong. Sumigaw ako ng malakas, may makakatulong po ba sa amin na hanapin ang anak namin? Pakiusap, tulungan niyo po kami. Ngunit ang mga tao ay patuloy pa ring umaagos na parang pader. Walang humihinto para makinig. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang mga alaala mula sa nakaraang mga biyahe. Isang katulad na insidente ang nangyari sa isang paliparan sa Europa. Inabot ng 2003 oras bago maabisuhan ang pulisya, maianunsyo ang pagkawala at sa wakas ay makita ang bata. Wala kaming ganoong oras. Malapit na ang oras ng aming paglipad at ang pinakamahalaga,
Nag-aalala ako sa kaligtasan ni Ivan, bulong ni Sarah na nanginginig ang boses. Naalala mo ba? Sa biyaheng ito, na ospital si Ivan dahil inatake siya ng hika. Paano kung inatake na naman siya? Sa sandaling narinig ko iyon, parang pinilas ang puso ko. Si Ivan ay hirap huminga kapag siya ay stressed o takot. Ngayon, siya ay nag-iisa at takot. Kung inatake siya, maaaring mapanganib ang kanyang buhay. Dumagsa ang kawalang pag-asa na parang dambuhalang alon. Kami ay lubos na nalulula sa bansang ito na hindi namin kilala. Kami ay tila walang kakayahan sa harap ng hadlang sa wika, kakaibang kultura at isang komplikadong sistema. Sumigaw ako ng mas malakas. Kung sa Amerika ito, baka pumasok na ang FBI para tumulong. Pero ano ito? Naiya ba? Mukhang international ang pangalan pero hindi pa rin makita ang isang bata, hindi ba? Nagmura ako sa galit. Ang mga dayuhang turista sa paligid ay tumango. Isang tao ang nagbiro. Malaki lang ang paliparan sa Pilipinas pero maluwag ang sistema. Idinagdag ng isa pa. Ganyan talaga sa mga paliparan sa Asya, maganda lang sa labas. Lalo akong nagalit sa mga salitang iyon. Hindi ba kami matutulungan dito? Talaga bang makikita namin ang aming anak? Nagsimulang humikbi si Sarah. Narinig ko, kapag nawala ang isang bata sa ganito kalaking lugar, hindi na ito natatagpuan pa. Sa sandaling iyon, ang buong terminal ay napuno ng tensiyon na parabang kumalat ang aming kawalang pag-asa sa mga tao sa paligid. At noon, lumapit sa amin ang isang opisyal ng paliparan na may name tag na Andres. Kalmado siyang nagsalita, "Huwag po kayong mag-alala. Sisimulan na namin agad ang operasyon gamit ang radio communication system." Ano ang radio communication system? Tanong ko habang kinakalikot niya ang kanyang headset. Alpha, Bravo, Charlie, maghanda. Simulan ang Child Security Protocol. Sa isang iglap, nagbago ang buong kapaligiran. Parang isang tahimik na dagat na biglang naging battle mode. Sabay-sabay na nagsimulang gumalaw ang mga opisyal sa paligid. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga teknikal na termino mula sa radyo. Nagulat ako. Kanina lang, pinupuna ko ang sistema ng bansang ito. Pero ngayon, tila may nangyayaring ganap na kabaligtaran sa inaasahan namin. Ngunit kalahati pa rin ang paniniwala ko, kalahati ay hindi. Talaga bang gagana ang ganitong sistematikong sistema? Patuloy ang paglipas ng oras, ngunit hindi pa rin nakikita si Ivan. Sunod-sunod na nagtanong si Andres sa amin, ano ang kulay ng damit na huling nakita? Anong sapatos? Gaano siya katangkad? Mayroon ba siyang kakaibang marka? Nag-alala kaming sumagot, dilaw na t-shirt po. Asul na sneakers. Mas maliit ng kaunti kaysa sa mga bata sa edad niya. Agad namang umalingaw-ngaw ang utos mula sa radyo. Team Bravo, suriin ang CCTV number 12,304. Salain ng sabay-sabay ang mga batang may katulad na hitsura. Namangha ako sa kanilang pagiging propesyonal. Hindi lang sila nagpahahanap kung saan-saan, kundi sinimulan nilang harapin ang problema ng sistematiko at siyentipiko. Ngunit kasabay nito, tumindi ang aking pag-aalala. Tiningnan ko ang relo. 13 minuto na lang bago umalis ang eroplano. Parang gusto kong bumagsak sa sahig. Kung sa bansa ko, aabutin ito ng kalahating araw. Lalo akong kinabahan sa boses ng ibang pasahero sa likuran. Talaga bang mahahanap namin si Ivan sa oras? Nagsimulang humikbi si Sarah. Paano kung inatake na naman si Ivan ng hika? Paano kung kailangan siyang dalhin sa emergency room tulad noong huli? Nang marinig ko iyon, dumagsa ang aking pagkakasala. Hindi ko inalagaan ng mabuti ang aking anak na may hika. Ang imahe ni Ivan na hirap huminga habang nanginginig ang kanyang maliliit na balikat, ang imahe niya na nakasuot ng oxygen mask sa emergency room ay naglaro sa aking isip. Kung mag-isa siya ngayon at inatake, maaaring maging isang pangyayaring hindi na maibabalik. Tinakpan ko ang aking mukha. Ang damdamin ng pagkakasala bilang isang ama na hindi maprotektahan ang kanyang anak ay dumagsa. Tiningnan kami ni Andres at kalmadong nagsalita. Huwag po kayong mag-alala. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Ang kanyang kalmadong boses ay puno ng kumpiyansa, ngunit hindi pa rin ako mapanatag.
Patuloy ang paglipas ng oras, ngunit hindi pa rin lumalabas ang aming anak. Inanunsyo ni Andres na 12-nation interpreter team at mga security officer ay sumali na sa operasyon. Nagulat ako nang marinig iyon. 12 nasyonalidad? Paano nangyari iyon? Patuloy ang pagpapadala ng mga utos sa radyo. Team Alpha, isara ang second floor route ng duty-free zone. Team Bravo, bantayan ang escalator paakyat. Team Charlie, suriin ang kids zone. Sa headset ko, naririnig ko ang iba't ibang wika, Ingles, Tagalog, Hapon, Espanyol, parang nasa United Nations meeting kami. Ang buong paliparan ay naging parang isang dambuhalang command center. Sa ilalim ng electronic display, agad na lumabas ang emergency message sa maraming wika. Nawalang bata, dilaw na damit, asul na sapatos, ipagbigay alam sa staff kong makita. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng ito. Kanina, nagdududa ako sa sistema ng bansang ito, ngunit ngayon, kumikilos sila ng sistematiko, parang nasa giyera. Posible ba talaga ito o isa lang itong palabas? Sa sandaling iyon, itinaas ng isang turistang Australian sa malapit ang kanyang kamay. Parang nakita ko ang isang katulad na bata. Agad kaming tumakbo roon. Mabilis na tumibok ang puso ko. Parang gustong kumawala mula sa dibdib ko. Sa wakas, nakita na namin siya. Dapat si Ivan iyon. Puno ng pag-asa ang aking puso. Ngunit nang makalapit kami, ganap na ibang nasyon ang bata. Bumagsak ang unang pag-asa. Sa sandaling iyon, parang gusto kong bumagsak. Ang pag-asa na naging kawalang pag-asa ay masyadong malungkot para ilarawan. Bumagsak si Sarah at umiyak. Ako mismo ay muling nakaramdam ng bigat ng katotohanan. Sumigaw ako, nanginginig ang boses. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sinuntok ko ang counter sa galit. Ano ang mapapala nito? Seryoso ba kayong naghahanap? Yumuko si Andres at humingi ng paumanhin. Pasensya na po, ngunit ito po ang pinakamahalagang sandali. Pakiusap, maniwala po kayo sa aming sistema. Ang kanyang kalmadong tugon ay lalong nagpakabaliw sa akin. Ngunit kasabay nito, ang kanyang hindi matitinag at propesyonal na tindig ay kahanga-hanga. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ko at nagsalita. Sir, palapit na ng palapit ang ring bawat minuto. Sa sandaling iyon, dumating ang ulat mula sa AI Image Analysis Team. May nakitang batang may dilaw na damit, tugma ang pattern, sa escalator pababa, 3 minuto na ang nakalipas. Agad na ipinadala ang utos sa radyo. Team Delta, hanapin ulit ang lugar sa ibaba ng Robot Exhibition Zone. Nagdasal ako sa loob ko. Ivan, anak ko, sana humihinga ka pa. Papunta na si Daddy. Sandali lang anak. Ang malakas na announcement sa maraming wika ay umalingaw-ngaw sa mga speaker, humihingi ng tulong sa lahat ng pasahero na huminto at tumingin sa paligid. Inabot sa akin ng isang security officer ang isang receiver na parang radyo at sinabi niya na ipapaalam sa akin ang mga pagbabago. Lubos akong nagulat. Hindi ko inasahan ang ganitong detalye at sensitibong pag-aalaga. Ang boses ni Andres ay narinig sa radyo. Team Medical, ihanda ang portable nebulizer para sa posibleng atake ng hika. Sa sandaling narinig ko iyon, labis akong nagpasalamat. Hindi lang nila hinahanap ang bata, kundi inisip din nila nang maaga ang kalusugan niya. Umalingaw-ngaw ang isa pang radyo. Team Charlie, suriin ang safe zone wristband station ng mga bata, ngunit kumpirmadong hindi suot ng bata ang wristband. Nagtaka ako sa salitang hindi ko pa naririnig. Mayroon palang ganoong sistema para sa anti-loss wristband? Kalmadong sumagot si Andres. Ang karamihan po sa himala ay nagsisimula sa pagiging handa. Malalim na tumagos ang mga salitang iyon sa aking puso. Ang mga numero sa electronic display ay patuloy na nagbabago. 10 minuto 10 segundo, 10 minuto 10 segundo, 10 minuto 10 segundo. Patuloy ang paglipas ng oras, ngunit kakaiba, mas malaki ang pag-asa kaysa sa pag-aalala. Nagsimula akong maramdaman na ang lahat ay nangyayari ng sistematiko at propesyonal. Mukhang naiiba na. Sarah, mahigpit na hinawakan ni Sarah ang kamay ko.
Mukhang mahahanap talaga natin siya. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang radyo. Kumpirmado, may nakitang bata na katulad ang hitsura malapit sa gate number 4. Kailangan ng mabilis na kumpirmasyon. Muli kaming tumakbo. Sa pagkakataong ito, siya na ba talaga? Si Ivan na ba namin iyon? Ngunit pagdating namin, nadismaya kami sa pangalawang pagkakataon. Napaupo si Sarah at umiyak. Ngayon, hindi na talaga siya mahahanap, hindi ba? Ako mismo ay nawasak. Ngunit sa sandaling iyon, sumilay ang aking mata sa isang counter na nagbebenta ng mga Philippine Eagle na laruan sa malayo at nakita ko ang karatula ng kids play area sa lugar na iyon. Agad na nagradyo si Andres. Team Delta, suriin ulit ang lugar malapit sa Philippine Eagle booth. Agad na nagulat ang AI team mula sa video playback. Nakuna ng video ang batang may dilaw na damit, asul na sapatos, nakahawak sa dibdib, hirap huminga. Pinaghihinalaang may atake ng hika. Sa sandaling iyon, nanginginig ang buo kong katawan. Si Ivan na talaga namin iyon. Ang paghawak sa dibdib at hirap na paghinga ay ang simula ng atake ng hika ni Ivan. Nagmakaawa ako sa kawalang pag-asa. Pakiusap, kahit sino, tulungan ang anak ko. Baka nasa panganib na siya. Sumagot si Andres ng may kumpiyansa. Kumpirmado na po, si Miss Maricel, ang Child Protection Officer, ay papalapit na sa lugar. Pakiantay ang aming tawag. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Hindi na ito isang paghahanap, kundi isang pagliligtas. Mahigpit kong hinawakan ang radyo. Sa wakas, makikita na ba namin ang aming anak? Ang pag-asa at ang takot na baka nagkamali lang kami ulit ay nagpapalit-palit. Nanginginig si Sarah sa tabi ko. Kaming dalawa ay nagpigil ng hininga at nag-abang sa tunog mula sa radyo. Ang boses ni Maricel ay narinig sa radyo. Nakikita na ang target. Kumpirmado ang bata. Papalapit na. Sa maliliit na monitor sa malayo, nakita namin ang imahe ni Ivan. Ang aming anak talaga. Nanginginig ang kanyang maliliit na balikat mula sa hirap na paghinga. Umiiyak siya sa takot. Lumuhod si Maricel sa harap ni Ivan at ang hindi kapanipaniwalang bagay ay nangyari. Nagsimula siyang umawit ng isang Filipino folk song o isang simpleng hush now sinta sa malumanay na boses, sinundan ng mga salita ng pagpapagaan ng loob sa Ingles. Nakita namin si Ivan na unti-unting kumakalma. Kinuha ni Maricel ang isang Philippine Eagle plushie mula sa kanyang bag at iniabot kay Ivan. Nagsimula siyang magkuwento ng nakakatuwang kwento at gumawa ng mga kilos para kunin ang atensyon niya. Ito ay isang tunay na sensitibo at propesyonal na paglapit. Hindi lang niya ibinalik ang bata, kundi inalagaan din niya ang emosyonal na estado nito at sinubukang pakalmahin. Nagsimula akong umiyak. Hindi ko inasahan na makikita ko ang ganitong uri ng maingat na pag-aalaga. Unti-unting lumuwag ang maliliit na balikat ni Ivan. Humina ang pag-iyak niya at nagsimula siyang maging interesado sa kwento ni Maricel. Ang electronic display ay nagpakita ng oras na lumipas, 7 minuto at 2 segundo. Sa loob lamang ng 7 minuto, nangyari ang lahat ng ito. Sinundan namin ang gabay ni Maricel papunta sa lugar kung nasaan si Ivan. Mabilis na tumibok ang puso ko, parang sasabog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kawalang pag-asa, kundi sa pag-asa. Sa wakas, nang tumayo kami sa harap ni Ivan, hindi na umiiyak ang maliit na bata. Mahigpit niyang yakap ang Philippine Eagle plushie at kalmadong nakaupo sa tabi ni Maricel. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang eksena. Daddy, tumalon si Ivan sa aking yakap. Ang kanyang maliit na boses at init ay dumaloy sa akin. Sinubukan kong pigilan ang luha ko, ngunit hindi ko napigilan ang sarili kong yakapin nang mahigpit ang aking anak at umiyak. Yumuko ako kay Andres nang may labis na pasasalamat. Hindi po ako nagpakita ng magandang ugali sa inyo. Nagduda ako sa inyong kakayahan. Humihingi po ako ng paumanhin ng taos-puso. Ngumiti ng mainit si Andres. Sir, ang pinakamahalaga po ngayon ay ang kaligtasan ng bata. Hindi po ninyo kailangang humingi ng paumanhin. Naiintindihan po namin ang damdamin ng mga magulang. Sinuri ni Maricel ang kalagayan ni Ivan. Bumalik na po sa normal ang paghinga niya, ngunit naghanda po kami ng nebulizer para sa emergency.
Nanginginig ang boses ko, sinabi ko. Sa loob ng dating taon ng paglalakbay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng response. Parang nabubuhay talaga ang Pilipinas sa hinaharap. Ngumiti ng may pagpapakumbaba si Andres. Nagiging handa po kami para sa araw na tulad nito, araw-araw. Dahil ang isang bata po ay nagdadala ng bigat ng buong mundo. Bumulong si Ivan sa akin. Daddy, gusto ko na po ang Pilipinas. At napakabait ni Kuya Aguila. Tila naramdaman din ng maliit na bata ang init ng bansang ito. Ang mga tao sa paligid na nakakita sa muling pagsasama ng aming pamilya ay nagpalakpakan. Ang mga dayuhang turista na kanina lang ay nagbibiro ay ngayoy humanga. Nagsimulang dumagsa ang mga reporter. Sinabi ko sa kanila na ang nakita ko ngayon ay ang perpektong paghahalo ng isang perpektong sistema at ang mainit na puso ng mga tao. Ito ang tunay na mukha ng isang sibilisadong lipunan. Nagsimulang lumabas ang mga headline sa electronic display. Pinakaligtas na paliparan sa mundo. NAIA. 7 minutong himala para protektahan ang one bata. Response system na nakagulat sa mundo. Yumuko akong muli kina Andres at Maricel. Ang inyong response ngayon ay hindi kapanipaniwalang napakahusay. Isang halimbawa na dapat matutunan ng buong mundo. Bago kami sumakay sa eroplano, determinado akong ikuwento ang kamangha-manghang kuwento na naranasan ko ngayon sa mundo. Ipapaalam ko sa maraming tao na mayroong bansa na may ganito kahusay na sistema at puso. Ang paliparan na ito, ang bansang ito, hinding-hindi ko malilimutan ang 7 minutong himala na naranasan ko. Ang Pilipinas ay isang bansang nabubuhay sa hinaharap at higit sa lahat, ito ay isang lugar na may mainit na puso ng mga tao. Ang himala ay hindi bumagsak mula sa langit, kundi nagmumula sa pagiging handa, pagsasanay at sa puso ng mga taong nagtitiwala at nagtutulungan. At sa loob ng 7 minutong himalang iyon sa NAIA, naroon ang mainit na puso ng mga Pilipino na naglagay sa pinakamaliit na nilalang tulad ng isang bata bilang sentro ng kanilang mundo. Habang naglalakad kami papunta sa boarding gate, nagbago ang buong kapaligiran sa paligid namin. Ang dating ingay na nakakairita ay tila ngayon ay masiglang musika. Ang mga ilaw ng iba't ibang tindahan na dating nakakainis ay ngayon ay mukhang mainit at nakakaengganyo. Ang tingin ko sa mga tao sa paligid ay nagbago. Nakikita ko ang mapagkaibigang ngiti ng mga empleyado, nakikita ko ang mga pamilyang Pilipino na nagpapaalam sa isa't isa ng may pagmamahal. Naglalakad si Ivan, hawak ang kamay ni Sarah habang mahigpit niyang yakap ang Philippine Eagle plushie. Tumingin siya sa paligid ng may pagkamausisa. Wala nang natitirang takot. Ang maliit na ngiti sa kanyang mukha ang pinakamahusay na kumpirmasyon na ibinigay ng bansang ito sa kanya ng kaligtasan at magagandang alaala. Nagkamali talaga ako, Sarah, sabi ko sa aking asawa. Tiningnan ko ang bansang ito sa labas lamang, hinusgahan ko sila batay sa sarili kong kawalang kasanayan. Tumango si Sarah, sumasang-ayon. Ako rin. Mayroon pa pala itong inaalok kaysa sa inakala natin. Kasabay nito, mabilis na kumalat ang video na kinunan ng turistang Hapon sa buong online world. 12-minute Miracle Lane Naya at Philippines Amazing Airport ay nagtrending sa buong mundo. Dumagsa ang mga komento mula sa lahat ng sulok ng mundo. Totoo ba ito? 7 minuto? Hindi ka panipaniwala. Ang galing ng pagiging propesyonal. Paano nagtulungan ng walang pagkakamali ang teknolohiya at ang mga tao? Ang opisyal na nag-aliw sa bata, napakahusay niya. Alam niya kung paano harapin ang mga bata. Gusto kong bumisita sa Pilipinas. Ang isang bansang nagbibigay ng ganoong kahalagahan sa kaligtasan ng mga bata ay tiyak na isang mabuting bansa. Ang mga mensaheng iyon ay sumasalamin sa lahat ng aking nararamdaman. Nakikita ng mundo ang nasaksihan ko. Nang makarating kami sa boarding gate, ngumiti sa amin ang isang ground staff ng may pagkakaibigan. Tiningnan niya si Ivan at inabot ang isang maliit na bag sa amin. Para sa aming maliit na manlalakbay, sabi niya sa kaaya-ayang Ingles na may Pilipinong accent.
Sa loob ng bag ay may ilang polvoron at isang maliit na keychain na hugis jeepney. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit para sa amin, ito ang huling pagpapakita ng pag-aalaga na nagpapatibay sa aming paghanga. Paulit-ulit kaming nagpasalamat nang may labis na pasasalamat. Nang lumipad ang eroplano sa kalangitan, tumingin ako sa mga ilaw ng Maynila sa gabi na unti-unting lumiliit. Agad kong nalaman na ang biyaheng ito ay nagpabago sa aking pananaw, magpakailanman. Ang Pilipinas ay hindi na isang transit point lamang, kundi isang lugar na nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Natutunan ko na ang pinakamahusay na sistema sa mundo ay walang kabuluhan kung wala ang puso ng mga taong nagpapatakbo nito. At dito, sa Pilipinas, nakita ko ang perpektong pagsasama ng dalawang bagay na ito. Nangako ako sa sarili ko, babalik kami dito. Hindi bilang isang nagmamadaling manlalakbay, kundi bilang isang kaibigan na gustong matuto at maranasan ang kagandahan ng bansa at ng mga tao nito ng mas higit pa. Ang 7 minutong himala sa NAIA ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang nawawalang bata, kundi tungkol sa pagtuklas ng isang dakilang puso ng isang bansa na nakatago sa gitna ng kaguluhan. At ang pusong iyon ay nagbigay sa aming pamilya ng isang alaala na hinding-hindi namin malilimutan. Ano ang inyong masasabi sa kuwentong ito ngayon? Ito ang kuwento ng 7 minutong himala na nangyari sa NAIA, na itinuturing lamang na isang layover point, ngunit naging isang entablado na nagpakita ng pinagsamang modernong teknolohiya at pusong puno ng pagmamalasakit upang protektahan ang isang maliit na bata. Ang response system na nakagulat sa mundo at ang mainit na puso ng mga Pilipino na nagbigay ng kahalagahan sa isang maliit na buhay na kasing halaga ng buong mundo ay lumikha ng isang tunay na kasaysayan. Ano sa palagay ninyo ang pinakamalaking pagmamalaki sa pagiging Pilipino? Mangyaring ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. At pakiusap, ibahagi ang kuwentong ito sa inyong pamilya at mga kaibigan upang maikalat ang mainit na puso ng Pilipinas sa buong mundo. Salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa dulo.